Uyghur fighters na nagpabagsak sa dating presidente ng Syria na si Bashar al-Assad ay nangakong isusunod nila ang China. Ang Turkestan Islamic Party, isang lihim na grupo na dating inakala ng ilan na halos hindi umiiral, ay unti-unting umaangat sa katanyagan bilang bahagi ng rebel coalition na nagpabagsak kay Assad sa Syria. Naglabas sila ng serye ng mga propagandang video na nagpapakita ng sunod-sunod na paghahanda para sa naging matagumpay na huling paglusob. Nakikipaglaban sila sa mga frontlines laban sa puwersa ni Assad, nagpapaputok ng racket malapit sa lungsod ng Saragib at nasasangkot sa mga mabibigat na sagupaan. Pagpasok sa Latakia, isang estratehikong lungsod na daungan, at pagkatapos ay natamo nila ang tagumpay habang umuusad sakay ng mga tangke na sinalubong ng hiyawan at suporta mula sa publiko. Ang Turkestan Islamic Party ay itinatag noong dekada 90 na may presensya sa Afghanistan at Pakistan. Sa nakalipas na dekada, sila ay nakabase sa Syria. Ang kanilang field commander na si Abu Muhammad, na kilala bilang Sahid, ay kasama ng ibang miyembro ng TIP na nakatakas mula sa China ilang taon na ang nakalipas, kung saan sila ay nakaranas ng matinding pag-aapi at paglabag sa karapatang pantao. Tumakas sila kasama ang kanilang mga pamilya. Simula noon, nagtayo sila ng mga nayon at mga training camps sa Syria. Nakipag-alyansa sila sa mga militante tulad ng Hayat Tahrir al-Sham na nangunguna sa pinakabagong opensiba at bumuo ng isang malawak at malakas na puwersang pandigma. Pagkatapos ng Syria, ang susunod na target ay ang China. Noong pa man ay lagi nang malinaw ang layunin ng TIP. Ito ay ang makamit ang kalayaan at palayain ang kanilang tinubuang lupa na East Turkestan mula sa mga mananakop na Chino. Karamihan sa mga mandirigma ng TIP ay mga Uyghur Muslim. Ang mga Uyghur sa kabuuan ay dekadang nakaranas ng pag-uusig sa ilalim ng Chinese Communist Party. Ang mga Uyghur ay isang Turkic ethnic group na katutubong naninirahan sa Xinjiang Uyghur Autonomous Region sa hilagang kanlurang bahagi ng China na madalas ding tinatawag na East Turkestan. Karamihan sa kanila ay mga Sunni Muslim at may mayamang pamana ng kultura na konektado sa mga tradisyon ng Gitnang Asya. Gayunpaman, sa mga nagdaang dekada, ang Xinjiang ay naging sentro ng pandaigdigang atensyon dahil sa mga isyong pampolitika, pang-etniko at pang-relihiyon. Mahigit 1 milyong tao ang pinilit ipasok sa mga kampo ng re-education at libo-libo ang ikinulong dahil sa pagdarasal at pag-aayuno, mga gawaing itinuturing ng Beijing ng mga karumal-dumal na krimen. Ang propaganda ng TIP ay binibigyan diin ang mga hinagpis laban sa estado ng China, kabilang na ang 1990 Baron Uprising, kung saan ang mga nagprotestang laban sa pamahalaan ay pinaulanan ng bala ng mga sundalo. Maaaring umabot ng libo-libo ang nasawi, ngunit ang tunay na bilang ng mga nasawi ay hindi tiyak dahil pinagtakpan ito ng pamahalaan. Ang Partidong Komunista ng China ay namumuno ng mga kamay na bakal at mga zero tolerance na pulisiya para sa sinumang magtatangkang sumuway sa estado. Para sa TIP, ang pakikipaglaban kasama ang iba sa Syria ay unang hakbang lamang at ang China ang magiging huling paghihiganti. Maaari nga bang dalhin ng TIP ang laban sa China, ang tahanan ng pinakamalaking militar sa buong mundo na may 2 milyong aktibong tropa? Mas madali itong sabihin kaysa gawin. Gayunpaman, maaaring punteryahin ng TIP ang mga Chinese projects o mga imbahada nito sa ibang bansa bilang bahagi ng kanilang mga operasyon. Malaki ang posibilidad na itulak ng China ang extradition ng mga miyembro ng TIP.
At magiging isang mahalagang punto ito para sa bagong pamahalaan ng Syria sa pagpapalakas ng kanilang relasyon sa Beijing. Isang pangunahing prinsipyo ng HTS ay protektahan ang mga banyagang mandirigma na sumanib sa pag-aalsa. Bilang kapalit, kailangan nilang mangako na hindi gagamitin ang Syria bilang base para sa mga pag-atake sa ibang lugar. Sa ngayon, ay hindi tiyak kung gaano kalakas talaga ang TIP pagdating sa bilang ng mga kasapi at kakayahang pandigma. Ang susunod na mangyayari ay mananatiling hindi tiyak. Ano sa tingin mo? Kaya nga bang pabagsakin ng Turkestan Islamic Party ang China sa pamumuno ni Xi Jinping o isa lang itong suntok sa buwan? I-comment nyo lang sa ibaba. Maraming salamat.